Isipin, Ginoong Kian. Isa lang siyang batang intern. Kung hindi siya tatanggapin ng iyong paghingi ng tawad, papalayasin ko siya. Hindi siya ang dapat palayasin, kundi ikaw. Ako, ang kumpanya namin, ay hindi nangangailangan ng katulad mo na. Mga namumuno na hindi marunong magpahalaga sa tama at mali. Tinanggal ka na. Paano ito posible? Ikaw ay langit lamang. Bakit mo ako pwedeng tanggalin? Nais kong makita si President Gu. Ngunit si President Gu mismo, ang nag-akta ng liham ng pagtanggal. May impreso ng opisina ng presidente. Mayroon ka pa bang ibang katanungan? Tapos na. Salamat sa iyo, Assistant Key, sa araw na ito. Hi, ito ay lahat para kay Ginoong Gu. Ginoong Gu. Ito. Nabaliw na ang kapatid mo. Gusto niyang patayin si Mama. Ano? Huwag nang balikan, wala nang laman. Matandang tao. Saan mo ba itinago ang pensyon? Ibinigay na ng nanay sa'yo. Hindi naman nagnakaw ang nanay. Hindi nagnakaw. Ayaw mong magsalita, ano? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Pilit mo ba akong gawing tanga o ano? Anak, ako. Ikaw, ang nagpapahirap sa akin. Tama ba? Kaya't ngayon ay magbibigay ako sa'yo ng aral. Hey! Nais mo bang makakuha ng pera? Hindi ko na lang ito sisisin sa iyo. Magbibigay ako ng higit pang pera. Paano? Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo. Hindi kita takot. Hindi. Umalis ka. Ma, ayos ka lang ba? Anak. Kasalanan ng ina na hindi marunong magturo. Nakapagpalaki ng ganitong halimaw. Sa loob ng maraming taon. Nalilito ang ina. Pinabayaan ka ko. Sa huli talaga namang maalaga ka. Huwag mo na munang pag-usapan yan. Dalhin muna kita sa labas para kumain at makapagpahinga. Ay, sa huli talaga namang mabait ang anak ko. Mukhang medyo mahal dito sa Gubitchen. Mas mabuti pang umalis tayo, hindi natin kayang bayaran. Huwag mag-alala, ako ang bayad sa pagkain na ito. At saka, mura ang mga pagkain dito. Talagang hindi mahal. Ginoo, narito ang kita ng ating restaurant para sa buwang ito. Lampas na ito sa 1.8 bilyon. Inaasahan na sa susunod na buwan. Ay, hindi ba't iyon ang aking makulit na anak? Alam mo na, dinala ang asawa sa sariling restaurant para kumain. Ipagbigay alam kay Manager Song. Ngayong gabi, ang restaurant natin ay in-reserve ni Ginoong Gu. Hindi tatanggap ng bisita. Yung katabi niya, siya na ba ang aking biyenan? Kailangan kong makilala. Manager Song, hindi ba malamig ang suot ko? Hindi malamig, Ginang. Kung malamig ka, saan pa sa buong bansa ang may magtatawag sa kanilang sarili na magandang babae? Kailangan ng isa. Deng deng deng. Deng deng. Naka-excite ba? Nakakagulat ba? Kumusta ka, biyenan? Ako ang tunay na ina ni Gubitchen. Salamat sa iyo, sa pagpapalaki kay Xingxin na napakagaling na babae. Ito ang biyenan. Ang ganda talaga niya. Maganda itong sinturon. Talaga, ang ganda nga. Totoo ba? Kung gusto mo, ibigay ko na sa'yo. Ay, hindi. Masyado itong mahalaga. Alam mo, peke lang ito. Ma, tanggapin mo na lang. Mag-order na tayo. Ay naku, bakit ganyan ka kamaingat? Mag-order pa ba? Manager, ay, ihanda mo ang lahat ng espesyal na putahe ng restaurant. Madam, nagtrabaho dati ang nanay ko dito bilang janitress. Binigyan ko ang sarili ko ng palayaw na Ginoo. Nga. Ay naku, ang ganda ng kapaligiran dito. Pwede ba akong maging janitor dito? Siyempre, pwede. Kung gusto mong pumasok, sweldo ay 30,000. 30,000, kung kulang sa iyo. 50,000 na lang. 50,000. Nanay, sobrang mahilig mangbiro ng nanay ko. Huwag mo itong seryosohin. Ngunit dito sa trabaho, talagang mataas ang sahod. Kung darating ka, 100 hanggang sa 100,000 bawat buwan, walang problema. 100,000, sobrang magandang presyo. Babae, matutulungan ka pa ng malaki sa hinaharap. Maraming ulam. Siguro mahal naman yan. Huwag kang mag-alala, kainin mo lang ang lahat ng ulam dito. Hindi nila kayo pipilitin na bayaran. Ma, hindi ba tayo kakain ng libre? Sa ating restaurant, may event tayo ngayon, para sa mga lumang empleyado, kaya ang mesa na ito, ay walang bayad. Salamat, Manager. Gubitchen, swerte mo naman. Ikaw ba ang aming maswerteng bituin? Masarap. Kumain ka pa.
Bakit ka hindi kumakain? Nabura ang lipstick. Sige, pupunta ako para mag-retouch ng lipstick. Tay, sigurado ka bang nandito si Igu at nagpa-reserve? Siguradong papayagan ko siya. Bitawan niyo kami sa pamilya Aoyang. Mag-relax ka lang. Bakit ka nandito? Hindi ba't exclusive ang event ni Ginoong Gu ngayon? Ginoong Gu. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Huwag ka nang magpanggap. Narito kang umiti ng ganoon na may damit ka. Siguro pinagsalihan mo si Gongsu. Ngayon dito siya nagpapabuo. Para lang akong hinahanap niya. Anong problema mo ba? Hoy, huwag kang umalis. Ikaw ay isang babaeng walang dangal, kaya hindi mo ako pinayagan magmahal sa iyo. Sige ka, ay mas gusto mo ang pera kaysa sa akin. Hindi ka karapat-dapat para sa akin. Tanging worth mo ay para lang akong laro. Anong ginagawa mo? Ilagay mo muna ako. Sige ka, yung delivery boy ulit. Ngayon ko lang sayangin ang oras mo. Anong nangyari? Ang manager dito ay yung delivery boy. Hindi lang sila basta pumasok sa ating restaurant. Sinaktan pa ang kaibigan ni Ginoong Gu. Agad ninyong palayasin sila. Sinasabi mo bang kaibigan ka ni Ginoong Gu? Ang espesyal na okasyon ni Ginoong Gu ngayon. Para sa akin talaga. May problema ka ba? Ah, wala. Nagtatanong lang ako. Nakita mo na ba si Igu? Kaibigan ko si Igu. Paano ako hindi makikilala? Paalisin mo na sila, please. Dalhin mo ako kay Igu. Sige, guardia. Gubichen. Walang anuman. Bakit ka natatakot? Ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Dadalhin kita para makilala si Ginoong Gu. Kunin mo. Hey, nagkamali kayo ng nahuli. Dapat siya ang nahuli. Hey, bitawan mo ako. Tay, wag mo nang sabihin. Dati, nakapasok na ako. Ngunit may nakasalubong akong malas. Ay, swerte. Yung nagdadala ng pagkain, apelyido rin ay Gu. Ang pangalan ay Gubichen. Tanga, ang pangalan ng Igu yun ay Gubich. Ano? Igu, nagkamali ako. Ako'y may mata ngunit hindi nakakita ng bundok. Pakiusap, patawarin mo kami. Pamilya Aoyang. Anong sinisigaw ni Aoyang Ze doon? Wala, tiyak na nagagalit siya dahil sa kahinyan. Kakarinig ko lang kay Aoyang Ze na si Ginoong Gu ay umupa ng restaurant na ito. Bakit walang nag-udyok sa atin na umalis? Siguradong nagkamali siya. Ang balita sa pamilya Aoyang ay talagang mabagal. Hindi nakapagtataka na nalugi sila. Bansa. Mabuti na lang at apelyido ni Gu. Ikaw ang nagpa-pressure sa akin. Hindi mo pa kayang ipagbigay alam kay Jiangxin ang iyong tunay na identidad, di ba? Sige lang, hintayin mo na lang. Anak, bakit hindi mo pa sinasabi ang katotohanan? Sa kanya kay Jiangxin, wala pang natitirang tamang pagkakataon. Ang bagay na ito, mas maayos na gawin agad. Dalawang mag-asawa, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tapat na ugnayan. Tama ka. Ganito, bukas ang taunang pagtitipon ng kumpanya. Iaanunsyo ko ang aking pagkakakilanlan sa pagtitipon. Bigyan siya ng sorpresa. CJ. Wow, naglabas ng anunsyo ang kumpanya natin. Bukas, personal na dadalo si Ginoong Gu sa taunang pagpupulong. Gusto mo talagang makilala siya. Hindi ba't ako'y nagtataka?